So guys, continuation po. Isang mapagpalang araw at pagkakataon po ulit para sa ating lahat. Harinawa po kapag dumaan to sa mga wall nyo, mapagtsagaan nyo pong tapusin. Ang sinimulan ko tong book 10 na to na WWTH Season 27, What is Written Truly Happened. To God be the glory po ulit. Harinawa po ligtas kayong lahat na makakakita ng bagong mga parts ko na to. Book 10 na po ito guys. Nandiyan na po yung book 1, yung chapter 1 hanggang book 9. Kung sino po sa inyo ang magkakaroon ng konting interest na mapanood ng mga ganito kong content, pasyalan nyo na lang po yung profile ko guys. Pagtatawid ko lang po ito, I just want to pass on a little bit booster to each and every one of us sa faith na pinangahawakan ng bawat isa sa atin. Kasi ang faith po natin pinakamatindi nating sandata sa paglaban natin sa lahat ng uri ng deception, materialism, apostasy na lumalaganap years back ago pa po until now napatapos na po ang race ng human. Kasi kapag ka po nangyari yung 1,000 years na millennial era ng ating Lord Jesus, ano na po, final na po, verdict time na po. So guys, sana po kahit papano talaga na pagninilaya nating lahat ang maliliit na pagtsatsaga ko sa aking kapwa-tao na ang napanood kong alam kong tapat at totoo, na may pinagkuhanan talagang nanggaling talaga na umatras ang mga mangangaral at mga evangelist na ginagamit ng ating Creator ngayong panahon natin ng last generation ng humanity. Tapat at totoo ang kanilang mga dokumentary. Siya ko din pong ginagawa ng content upang makapagtawid ako ng maliit na booster sa sino man taong manonood ng mga ganito kong content. Amen, amen. Sana po talaga guys, pagnilayan po nating lahat ang mga maliliit na nilalagay ko dyan na mga details na talagang kinuha ko po dun sa dati ko pang content na napanood ko din po sa mga dokumentaring nagpapaikot-ikot sa iba-ibang platform. Amen. So guys, sabi nga po, kailangan tayo talagang magpaka-alerto ngayong mga panahon na to guys. Laganap na po ang lahat ng kalaswaan, lahat ng kasamaan, lahat ng lawlessness sa iba-ibang bansa. Pati po dito sa mismong bansa natin, global na po ang lawlessness na nangyayari. Ang mga tao po ngayon, hindi naman po sa pagiging judgmental. Ang mga tao po ngayon, mas talagang pinapriority nila ang sarili nilang kapakanan. Minsan nga po, sariling pamilya mo, i-abandon ka ang pagsisisi po ay laging nasa dulo. Pero sabi nga po, what goes around, comes around. Yung napanood ko, always remember the pain that a person been through caused by any one of us will come back to you in due time with interest. Yan po yung tinatawag na karma. Kasi kapag naningil po si karma, may interest po. Di po ba pag nagsasanla tayo, nagigipit tayo, may interest. Parang ganun po. Kapag ka po tayo gipit ang buhay natin, tapos may nanggigipit pa sa atin, may nang aapit sa atin ng tahasan tayong inaapi, tandaan po natin na yung mga taong gumawa sa atin ng masama, sa tamang pagkakataon na ibibigay ng ating Panginoon, ibabalik sa Kanya lahat ng kasamaang itinanim niya sa'yo, ginawa niya sa'yo, babalik po sa Kanya yon, triple times 10 pa, 100 folds pa minsan. Minsan po, ang masamang ginagawa ng isang particular na tao, kapag sobrang bigat ng ginawa niya, medyo matagal po ang karma niyan. Pero kapag minsan po, kapag hindi naman ganun kaanong ginawa mo, mabilis ang karma. Yun po bukang bibig na ng lahat ng tao, pero facts po yan, totoo po yan, realidad po yan. So guys, maitawid ko lang po ito. I just want to pass on these important notes na binigay ng isang matuwid na mangangaral. There are certain events that occur before the ultimate coming of our Lord Jesus Christ. This will happen to so many people. The Bible predicts that before the second ultimate coming of our Lord Jesus Christ, many people will experience a great falling away from the faith. This is described in 2 Thessalonians 2 verse 3, which says, "Let no one deceive any one of us by any means, for that day will not come unless the falling away comes first."
and the man of sin is revealed, the son of perdition. This falling away will be characterized by a widespread loss of faith in Jesus Christ and a turning away from His teachings. Many people will be deceived by false teachers by false teachers and prophets, and they will fall into sin and apostasy. The Bible also predicts that there will be a great increase in lawlessness and immorality in the last days. This is described in Matthew 24, verse 12, which says, "And because lawlessness will be increased, the love of many people will grow cold. Wars will be devastating and widespread. They will cause great suffering and loss of life." Addition of these specific events, the Bible also predicts that there will be a general spiritual decline in the last days. People will become more and more worldly and less spiritual. This is because the devil, the wicked, is working overtime to deceive and destroy people. However, we can be sure that God is still in control and that we will ultimately triumph over Satan. Amen. So, paks na paks po ito kasi galing po talaga to sa love letter ng ating Creator. Yun pong Matthew, Thessalonians, Corinthians, Lucas, Mark, Peter, Revelation. Talaga pong nagpapatunay na talagang there comes a time na talagang ang tao ay magta-turn away sa faith niya, magiging lawlessness. Kasi nga po, sa dadanasin niyang mga masasamang panginoorin, ang tao isusuko agad, itatapon niya agad yung banal na paniniwala niya sa salita ng ating Creator, sa mga banal na pangako ng ating Panginoon. Kasi nga po, ang tao ay madaling sumuko. Ang tao ay madaling mawala ng pag-asa. Huwag po natin gagawin yun, guys. Kailangan po kumapit tayo hanggang dulo. Kasi kahit na chosen po yung iba sa atin, guys, ito po, yan po ang pagkaintindi ko talaga, guys. Ngayon, paki-double check nyo po kung nagkakamali ako, paumanhin po. Kasi paki-double check nyo po. Kasi, ang sabi nga po, kahit mapili ka, may maiiwan dito, pero chosen ka. Tapos, ang salita po dun sa Revelation, ng mga matatandang 24 po yung matatanda na yun, walang ginawa kundi pumuri ng pumuri sa ating Creator, na ang salubong po nila sa mga taong papasok na sa heaven, yung mga nagtagumpay, ito yung mga galing na tao sa matinding kapighatian. Ibig sabihin, may mga tao po talagang maiiwan dito, pero chosen ka, pinili ka ng Panginoon, nakita ng Panginoon ng future mo, na hindi ka mawawala ng faith, na hindi ka susuko sa pagmamahal at pananalig mo sa ating Creator. Amen. So guys, magtumibay po talaga tayo kasi nandun na po talaga tayo sa mga paparating na palatandaan ng Great Tribulation. At habang yan po'y nangyayaring palatandaan na yan, biglang-bigla pong mangyayari ang Arpacho. Kaya nga po ako talagang binibigyan ko po ng sapat na oras na ako'y makagawa pa ng mga ganitong content kasi naghahabol, dapat po lahat tayo maghabol na sa oras. Huwag po tayo magpakalibang ng todo sa mga materialism, sa mga gala-gala na yan, sa mga kung ano-anong bakasyon na yan. Although gusto ng Panginoon, ma-enjoy pa rin natin kung anong tinatamasa natin. Pero huwag tayong makakalimot na maging alerto tayo. Lagi tayong manalangin. Kung kinakailang dumalo tayo sa mga congregation na talagang ang itinatawid salita ng ating Creator, daluhan natin ng daluhan, makiisa tayo sa mga taong Christian talaga na nagtitiwala at tumatawag sa Panginoon day and night. Amen. Sundan nyo pa po guys. Sana po kahit papano nakakapagtawid po ako sa inyo. Mga vital po itong mga susunod, mga mahalagang dati ko pang contents at mga bagong dokumentaryong na panood ko. Sana po pag nilayan nyo yung mga nilalagay ko dyang verse, magpatuloy-tuloy po tayong manalig sa ating Panginoon. Huwag po nating itatapon yan guys. At lagi-lagi po tayong magbukas ng communication sa ating Panginoon. Pray a lot po. Thank you po for watching. To God be the glory po talaga. God bless us all po and always be steadfast in your faith to our Creator and to His begotten Son. Amen. May kasunod pa po guys. Thank you po for watching. Ingat po tayo palagi. Amen.